Marami ka pang kakaining bigas. Hindi ako kumakain ng bigas, kulas. Diabetic ako. Ayan. Ang pag-uusapan po namin ngayon. Oo nga, parang hindi natin dapat ginawa, parang na-depress ako. Marami ka pang kakaining bigas. Of course, by the great Eddie Garcia. At hindi ako kumakain ng bigas. Sinasayang ko muna. By the great FPJ. Ang topic po namin ngayong araw ay ang Top kontrabidas sa Philippine cinema. yan, top 10 kontrabida sa Philippine cinema. Muli, ako po si Boy Tigas at ang aking kasama, Si Kulas! yan, at pag-uusapan na po namin, uumpisahan na namin sa number 10. Paring Kulas, sino ang ating number 10 na kontrabida? Teka, mukhang mahirap to. Si si Johnny Delgado. Bad Correct? Bananas. Yes. Si Johnny Delgado. Si Johnny Delgado yung parang nakakalokong kontrabida eh. Oo. Di ba? Oo, parang siya yung, ang galing-galing niyang kontrabida at pwede din siyang bida, si Johnny Delgado. Yan, lagi din siya yung kasama ni FPJ sa pelikulang Hindi Pa Tapos Ang Laban. Yan, siya yung sinabihan yan. At saka, ano siya, pwede siyang yung malupit na tatay, walang kwentang asawa. Yan ang mga role ni Johnny Delgado. Of course, bilang artista, magaling po si Johnny Delgado. Ang pinag-uusapan po natin ay kontrabida lang. Okay? Oo. Pag nagko-kontrabida si Johnny Delgado, ang galing po ni Johnny Delgado. Alam natin syempre na comedian siya, 'di ba? Kasi Bad Bananas 'yan eh, isa sa mga original eh. Si Johnny Delgado. All right. Ang aming pong number 9 sa listahan, nako, kapag kailangan ng isang mayaman na asindero, Nako. yan, na mayroong mga illegal na business. At minsan sa pelikula ay may mga magaganda pang chika babes na batang-bata na nakatupis. Ang aming pong number 9, malamang marami na nakalimot sa kanya, pero sa amin ni Paring Kulas, hindi namin siya makakalimutan. Siya po, walang iba kundi si Johnny Wilson. Oo, aba. Talagang mukhang no? Mukhang mata pobre talaga yung look pa lang niya eh. Oo, Parang praile na Oo, mistiso. Actually, nung nawala si Johnny Wilson, parang ganun pa rin yung peg. Ganun pa rin yung ultimate kalaban. Mayaman, na mestizo. Yan, pumasok na sila Subas Herrero, sina Eddie Gutierrez. Pero si Johnny Wilson talaga yung parang naghaharing uri na mayaman na kalaban ng mga bida nila. Ramon Revilla, dun sa iba't iba nilang mga pelikula. Ayan. Matanong kita, laging di ba? Lagi siyang, yung bahay niya, yung parang doon lagi nagsushooting. May bahay sa New Manila na... Meron laging pinagsushootingan noon. Alam nyo kasi, ang hirap mag-shooting kapag paiba-iba ng location. Noong panahon namin, mga kaibigan, ngayon social na sila parang Kulas eh. Ngayon may kanya-kanya silang tent. Wow! May kanya-kanya na silang tent. Doon sila sa taping, ganyan. Noong panahon namin, doon lang sa kwarto. Doon lang sa kwarto ng bahay na yun, doon ka lang mag-i-stay. So ang hirap-hirap ng panahon namin. So ako, katulad ko, hindi nila alam kung saan ako ilalagay. Like yung pelikula naming Darna. Ako, kasi nanay ko lagi kong kasama, di ba? Mga 12 years old na ako yun. Kasama ko sa kwarto si Nanette Medved. Kasi alam niya, mukhang bata pa ako ng 12 years old. Mukha akong 9 eh, na 12 years old. Wala kang muwang. Huwag na natin, Paring Kulas naman kasi. Kontrabida pinag-uusapan Saan bahay yun? Alam mo, sobrang interest ako na isang bahay. Hindi ko na alam. Ba't meron na yan lagi nga sa may New Manila. Meron pa sa may West Triangle. Meron din laging pinagsushootingan. Basta kapag parang asyenda yung bahay, laging doon. Tapos parang malaking balkonahin ng bahay na yun. Naalala ko lagi yun eh. Tapos kapag naman, yung mga pelikula ni Tito Vic and Joey ng mga probinsya, diyan sa may FEU, yung pelikulang She-Man, ganon, yung mga probinsya, puro doon sa FEU, Quezon City. Sa FEU, Quezon City, sa tabi nun yung parang forest doon. Doon ginawa yung napakaraming pelikula kasi hindi ko na maalala kung ilan yung ginawa kong doon, ilan yung ginawa kong eksena. Alright? Paring Kulas, nako. Yan, ito po ang artistang lahat kaya niya. Alam mo kung bakit? Bakit?
Because Odette can. Ah! Susunod, si Odette Can. Naku, alam niyo, Ayan. yung mata ni Odette Can, naku, pwede mo nang ipa-insure yun dahil iconic yung mata ni Odette Can kapag ano yun, nandilat yung mata nun. Naku, parang may laser beam. Oh, and the Tutunaw. way she delivers her dialogues, 'di ba? Ang Diba? galing-galing niya mag-deliver ng hoy. Talagang parang ano intense na intense ang mga drama ni Odette Can. Oo. Yan. She can. Kakaiba si Odette Can. O sana Okay. naalala nyo pa. Oo. Okay. Ang huli niyang pelikula na talagang tumatak, yung Bar Boys, 'di ba? Yung Bar Boys yung huli Ah, ng pelikula. andun din Alright. sa pelikula na sa Viva Max. Hindi kasi ako nanonood ng mga ganon, paring kulas. Sa Wala, Paupahan. wala akong alam sa mga ganyan, Sa paring Viva Max. kulas. Oo. Ano yung Viva Max? Hindi ko alam Yung yung paring ano. kulas. Teka lang, may tumatawag sa akin. Teka lang. Hello, Han. Asi. Si Taulaba. Asi Acosta. Akala si Taulaba. Hi, Asi. Sana Hi, makita kita sa personal. Sana Oo. mapanood mo to. Hi. Yung huli ko na pa. Oy, malay mo naman. Ito din na naman tayo. Kontrabida pinag-uusapan natin eh. Punta Okay. na naman tayo kay Asi Acosta eh. Ano naman yan? Lagi ka maging kontrabida kay Asi Acosta. Hindi, mas maganda yung mabait na kontrabida. Ayaw. Iha, mukhang nangangailangan ka. Handa kitang tulungan. Oo, ganyan. Halika nga rito. Tara. Kaya, Malamig sa kotse ko. yung ano lang, yung hindi, yung subtle ano lang, subtle, subtle DOM talaga. Alright. At ang Okay. ating number 7. Number 7, pag sinabi mong Judy Ann, alam mo na yung kasunod. Gladys Reyes. Kala ko kapag sinabi mo si Judy Ann, ang kasunod, Cristala. Hindi, siyempre si Di ba Gladys Reyes. Ula ang batang gubat? Hindi, sobrang luma naman. Hindi, akala ko sa gubat lang may ahas. Hindi niya ni Judy Ann eh. Si Gladys Reyes kasi, kontrabida talaga siya. Of course, we know na minsan nagkakaroon siya ng mga bida roles and all. Pero when we say Gladys Reyes, ultimate, ang papasok sa isip mo, parang she's the second coming of Belia Flores. Diba? Para bang automatic Gladys Reyes, ay magaling na kontrabida yan. Yan yung sinasabi ng mga tao. So Gladys Reyes po ang aming number 7. Okay. Ayan. Lilipat na po tayo sa aking paboritong number 6. Alright. Ang number 6 po namin ay ang hindi mamatay-matay. Hindi ko alam kung bakit. Si Lizardo. Diba? Si Lizardo. Yeah! Kahit yung panday ni FPJ, panday ni Bong Revilla, si Lizardo pa rin ang kanyang kaaway. Walang iba kung hindi si Max Alvarado. Yan, okay. Yan po ang aming number 6. Bakit siya number 6 paring kulas? Alam mo mong pagmumukha pa lang ni Max Alvarado, alam mo mong walang yan eh. Di ba? Tapos yung tawa pa niya, tapos may pag yung dirty look pa siya na balbasarado, saktong-sakto, alam mong hindi ba alam mo bida, bandido eh. Oo. Naman darambong. Parang kapag sinulat mo, Guns, Max Alvarado. Max Alvarado yan. Parang Guns, Max Alvarado. Yan. So yung itsura talaga ng Guns, si Max Alvarado. Of course, nagbida rin po si Max Alvarado, alam po namin yun. Pero pinag-uusapan namin dito ay yung contribution nila bilang kontrabida, kung gaano sila tumatak. At alam naman natin, pag sinabi natin Max Alvarado, kontrabida yan. Ayan na, tataas na tayo. Ito na ang mga paborito po namin. Yung 5-1 talaga mga paborito namin. Sa number 5. Number 5. Ayan, mahilig yan sa mga lumalaban. Ako ba nagsabi ng number 6? Ako ba magsabi ng number 5? Hindi, ako na. Yung number 5 na. Si Romy Diaz. Yan. Kumusta ba mga bata? Ang aking mga bata. Yung mga acting ang Romy Diaz. Nako, yan ang gusto ko. Yung lumalaban. Pag alam mong manggagahasa, Romy Diaz.
Pag may isang grupo, tatanungin mo yung pinakamasama. Si Romy Diaz na yun. Di ba? Balbasarado pa eh. Oo, talagang, alam mo, tsaka siya yung kontrabida. Hindi ka maiinis, matutuwa ka, alam mo yun, parang dami niya kasing kalokohan. Batang-bata, sariwa. Ang Oo. dami niyang sasabihin. Ang dami niyang sasabihin pag may nakita siya. Yan, sa aming pong number 5 ay si Romy Diaz. Oy, si Romy Diaz, alam ko ano yan, magaling na basketball player yan. Oo, Di ba? silang dalawang magkapatid. FEU. Oh, Oo. FEU. Tapos Varsity. napunta sila sa kasama nila sina FPJ. Oo. Yan. Okay. Kumusta ba mga bata ko? Talaga yung iconic yung yung laughter eh. Ayan, Oo. number 4. Eto, number 4. Ito Ikaw. talaga pinagsama po namin ito. Pinagsama namin kasi feeling namin isa Dikit lang yan, naman, magkadikit yan eh. isa lang yung acting eh. Isa lang yung acting. So, pinagsama namin to. Eto kapag sinabi mong itsurang demonyo, ito unang papasok sa isip mo. Oo. Di ba? Kapag sinabi mong, eto itsurang demonyo. O kaya pag sinabi mong itsurang adik. Di ba? Adik Sila yan. talaga yung papasok sa isip mo. Kaya po sa aming number 4 ay si George Stregan at si George Stregan Jr. Yun. So sobrang sama, dumidede sa may Sa may gatas. O tsaka, yan ang pag sinabi mong gahasa, ayun, wala nang iba. George Stregan. Eh, napasama pa nga sa mga iba't ibang mga pelikulang kung ano-ano eh, di ba? Pene talaga to eh. Pene talaga si George Stregan. Sabik ata, sabik yung title. Yung anak niya naman, although naging siyang si Esing ng Tondo, para sa akin, ang galing din niya, napaka-effective. Esing ng Tondo si FPJ, baka nasa isip mo si Hindi, meron siyang ni-remake. Oo, alam Meron ko. siyang ni-remake. Asyong diba? Salonga. Asyong Salonga, tapos kalaban niya sorry. Ng Tondo. Di ko alam bakit siya nagbibida-bida ngayon eh. Uy, governor na yun, baka magalit sa atin. Pero feeling ko, huwag siya magbida-bida. I-stick na. Meron pa siya mga role na naka-mohawk siya. Oo, mga naka-mohawk siya. Tsaka yung tawa niya talagang idol eh. Yung demonyo. Nakakatawa si George Stregan Jr. Talagang iisa yun eh. Isang tabas yung magtatay na yun eh. Iba talaga yung walang yan talagang gagawin nila sa buhay. Number 3, paring kulas. Yung number 3, hindi siya second rate, hindi siya trying hard, at hindi siya copycat. She's first class. First class yan. Si Sherry Hill. Nakakamiss. Nakakamiss si Miss Sherry Hill. Ang maganda sa kanya, hindi siya yung kontrabidang yung parang goons na sosyal. Social to High class. Talagang ramdam na ramdam mong mahirap ka kapag si Sherry Hill ang dumayok-dok sa'yo. Parang mahirap ka talaga. Parang kang mabaho. Parang kang galing sa lansangan. Kapag tinignan ka ni Sherry Hill. Although, nakatrabaho ko siya pero hindi kami magkasama sa scene, and I've heard so many good things about her. She's really nice, very professional, and it's just that yun talaga yung character niya eh. Saka niya yung pangalang Lavinia Arguelles. Talagang hindi mo makakalimutan yung you're nothing but a second rate, trying hard, di ba? Copycat. Yan. Iba yung talagang tatak. Diba, pag sinabi mong The Other Woman, pag 80s, Cherry Hill yan. Cherry Hill na yan. Walang umabot sa kanya. Alright? Number 3, papasok na tayo sa number 2. Ito. Number 2, ito dapat maging national artist to, kung hindi, mang-aaway ako ng tao. Mang-aaway ako sa NCCA tsaka sa CCP. Eddie Garcia. Of course, wag niyo po sabihin na bida si Eddie Garcia. Alam po namin bida si Eddie Garcia. Andres Manambit nga, tatay ko nga yun eh. Bumili nga akong pansit na matay ako eh. Oo. Pero alam po natin na ang galing-galing, di ba, ni Eddie Garcia. Kaya nga nung umpisa natin marami ka pang kakaining bigas. Di ba? At ang sabi po ni FPJ, ang galing ng bida ay nakabase sa galing ng kanyang kontrabida. Naman. Di ba? Bakit siya laging kinukuha ni FPJ na kontrabida? Kasi ang galing niya eh. Yung parang nakita ko,
Parang hindi mo alam kung sinong mananalo. Di ba? Oo. Parang sino kaya mananalo sa kanilang dalawa? Kasi pareho silang magaling eh. So dapat ini-equal mo yung kontrabida eh. Parang si Rocky Balboa. Lahat ng mga Oo. nakakalaban niya eh kailangan magaling din. Sila Dolph Oo. Lundgren, si Mr. T, tapos si Creed, si Apollo Oo. Creed. Dapat kaya yung mga kontrabida ni FPJ laging mga mahuhusay. At isa na dyan, of Oo. course, si Eddie Garcia. Oo. Ngayon, papunta na po kami sa number 1. Pero bago tayo magsimula sa number 1, pakisabi naman Honorable. ang ilan para sa iyong magaling na kontrabida din na hindi nakasama sa ating top 10. Eto sa akin si Edu Manzano, may time na parang siya yung Johnny Wilson na pumalit eh. Oo, kasi namatay Oo. nga si Johnny Wilson eh. Oo, siya Oh, yung siya na yung mga poging kalaban ni ano Bong eh. Revilla, Jingo Estrada, ganyan. Oo. Si ano pa? Eto, pag sinabi mong 90s kontrabida, dalawa to. Si Roldan Aquino, yung ano yung laging yung malalim yung Oo. boses na Oo. radio talent. Tsaka si Oh. Dindo Arroyo. Yan. Si Dindo Yan. Arroyo, yan yung ano eh, yung manananggal sa pelikula kong Ilyas Panike. Oo. Tapos Ayan. nahiwa yung katawan niya. Naiwan dun yung naiwan dun yung mga parang longganisa. Oh, Tapos nilagyan ni Ramon Revilla ng asin. hindi ng Abo. mga sili, ng mga Oo. sili. Tapos umusok. Tapos sinabi ko, 554 sardinas. Tamis anghang. Yan, hindi ko makakalimutan yan. Bago pa lang si Kuya Dindo Arroyo yon na nagpa-follow din ng page natin. At Oy. of course, si Ricardo Cepeda ay nagpa-follow din ng aking page sa Facebook. Yan. Minsan Oy. nagko-comment pa yung Oh, mga idol natin. kontrabida rin si Ricardo Cepeda. Yes, lagi. Oo, naging kontrabida din siya ni FPJ. Ang ilan pa po sa aming mga honorable mention, of course, kasama si Seni Sabala. Oo. Pangalang pa lang, nakakaabala na. Si Mylene Dizon. Yan. Oo. Si Dexter Doria, ito yung laging masamang stepmother. Si Oo. Dexter Doria, Or 'di masamang ba? pokpok, yung laos Oo, na ganon. pokpok. Ganyan. Masamang bugaw, ganyan. Of course, kasama din si Joaquin Fajardo, also known as Buaya. Buhaya. Yan. Sino si Rocco Montalban? Pakilala mo sa kanila, paring Si kulas. Rocco Montalban parang tropa ni ano yan, ni Joaquin Pajado ring Na mahilig yung Buaya. manggasa yan. Oo. Oo. Ay, Si eto pa Dick, meron tayong ano. si Dick Sige. Israel ba? Pwedeng kontrabida. Israel naman kontrabida yan. Kontrabida. Minsan alalay din siya ng bida eh. Oo. Pero madalas manggagasa din si Dick Oo, Israel. Res Cortez din. Res Kontrabida. Cortez. Oo, Oo. pero ngayon bida na kay sa band na pelikula na ano yung na band na pelikula? Mangkanor. Mangkanor. Napanood mo na ba 'yon na Oo paring naman. kulas? Oo. Hindi kasi, Nasa review ko po. Puntahan niyo sa hindi page kasi ako ko. nanonood ng ganun Ah. paring kulas. Ah. Mga Ay, meron pa tayong Charlie Dabao. Oo nga pala, Charlie Davao. 'Di ba? Parang mga Oo. kalinyahan yan ni Johnny Wilson na mga mayayamang Mga mapangaping mayayaman. Of course, Eddie Gutierrez tindero. din. Kaya lang ang Oo, hirap Eddie Gutierrez. gumagalit kay Eddie Gutierrez, ang pogi ni Eddie Pogi Gutierrez. naman kasi ng hayop na yun si Eddie Mm. Gutierrez. Makahayop ka naman. Parang may kasalanan sa'yo yung tao. Nga ako, gapong-gapo nga ako kay Eddie Gutierrez lalo nung bata siya. Diyos Oh, ko. actually, hanggang ngayon talagang ang gwapo ni Eddie Gutierrez. Yummy O lolo tara, yun balik eh. na tayo sa kontrabida. Si Rodolfo Garcia, Rodolfo Boy Garcia. Rodolfo Boy. May kanta yun dati. Rodolfo Boy Garcia. Nakalimutan ko na yung kanta kay Rodolfo Boy Garcia eh. Although bida din si Rodolfo Boy Garcia tapos naging kontrabida later on. Meron pa sila Johnny Vicars, Oo. sino pa ba yun? Sandro Sandro Zamora. Zamora. Marami pa yan. Pero Rod syempre top Navarro 10. rin. Rod Navarro mga puro mayabang jokes eh. Di Oo. ba? Alright, and dito na po tayo sa ating number 1. Hindi Ay, po namin eto. kasi mapagdesisyonan ni Paring Kulas kung sino ang number 1. Kaya Paring Kulas, sino ang ating number 1? Ay, eto, Tay. Siguro naman papayag na rin kayo sa explanation namin. Ang number 1 po namin ay si Paquito Diaz at si Bella Flores. Precisely. Okay. Si Bella Flores, kapag sinabi mo Bella Flores, alam mo na, yun na yun. alam mo na, mambubugbog ng bata. Yung maniningil ng pautang. Beses ako binugbog ni Bella Flores. Panoodin niyo. Ay, Diyos ko. Daming beses ako binugbog ni Bella Flores. Yan. Si Paquito Diaz po, ang isa pang number 1. Nabatungan ka Yan. sa totoong buhay nan, di ba? Oo, sa pelikulang Rocky Plus 5. Panoodin niyo yung Rocky Plus 5. No, nandun ako nakaupo, bigla akong pinutukan. Iyak talaga ako.
Sakit. Tapos si Joko Diaz, nagsumuha kay Joko Diaz sa pelikula Andres Manabit. Sabi ni Joko, sige, suntukin mo na ako para makaganti ka. Hindi, love kita, ang bait mo eh. Ang bait si Joko eh. Kuyang-kuya ko si Joko eh. Oo. Siyempre naman, siguro kailangan din sa eksena yun para matakot talaga ako, ganyan. Binatuan talaga ako ni Paquito Diaz. Of course, si Paquito Diaz, I don't think we need to explain. Oo Di ba? naman. Lahat ng action star, naging kontrabida si Paquito Diaz. I mean, Oo. lahat ng mga bigating action star, no? Oo, Siguro dapat yun ang next topic natin, no? Hindi pa tayo ng action action star star. eh. Oo. Oo, nag-comedian Diba? na tayo, action star naman yung Parang next. hindi ka pa totoong action star pag di ka pa di mo pa nakakalaban si Paquito Diaz. Oo, kapag hindi mo pa naramdaman ang bigote ni Paquito Diaz. Di ba? Although nagbida din nga si Paquito Diaz sa mga pelikulang Daddy Goon and all, no? Oo. Pero wala, ultimate talaga siya eh. Si Ultimate Paquito Diaz kontrabida. talaga ang kontrabida, no? Ang Oo. nakakalungkot lang na wala na tayong mga action movies ngayon. Ang parang action na Oo. lang natin ay si Direk Coco Martin ng Oo. Batang Quiapo. Pero kung meron siguro pa eh, di ba kabuhay pa yun eh, pero wala na, no? So Wala na. naghahanap na rin tayo ng mga bagong kontrabida. Baka pwede ikaw, di ba? Hindi ako pwede. Wala namang kontrabidang diabetic. Hindi pwedeng makipagsapakan. Hindi makalakad. Kaya ka nga may goons. Oh, mga bata, patayin niyo na to. Ayan. Diyan na po natatapos ang aming top 10 kontrabida ng pelikulang Pilipino. At Ayun. sana po meron din kayong mga suggestion. Baka may nakakalimutan kami, i-message Oo. nyo lang. At Comment nyo. na-appreciate po namin yan. Lalo kapag na-appreciate namin kapag, uy, hindi ko naisip yun ah. Ang Oo. galing nito, naisip niyo kasi para sa amin parang ang laking ano, ba't di namin naisip? Oo Kaya nga, natutuwa tama. po kami kapag ano. Ayan, gaya po ng sinasabi, paki-like po ang aking, paki-subscribe po sa aking YouTube at sa aking Facebook page. Kung gusto niyo pong i-share itong mga ginagawa natin, maraming salamat po. Bagamat hindi pa po kami kumikita dito, masaya po kami sa ginagawa namin at masaya September kami pa siguro. kapag marami ang nakapapanood. Ano yung Oo. sisundan nila sa'yo, paring Kulas? Sa Tambay Reviews po, ayan. Sa YouTube. Ayan, meron daw siyang review doon ng Mang Kanor. Oo, Ayan. andun. Panoodin nyo pa yung mga Iba ibang pang review niya. Viva Max. Talaga? Nag-review Oh. ka ng Viva Max? Oh, yung sex games ni Asi Acosta. Hindi ko napanood. Hindi mo napanood? Hindi ko napanood. Hindi niya kasama si Sheridan, di ba? Oo, hindi. Hindi. Tapos dun sa ano na yun, parang pinaglaruan sila ng dalawang mag-asawa, di ba? Oo. Tsaka Oo, yung pero boyfriend niya na gusto siyang makuha pero ayaw pa niya, di ba? pero Hindi mo ayaw pa niya. napanood Hindi yun. ko napanood yan. Hindi ko Hindi mo napanood yan. napanood. Sa ending, hindi naman sila patay dalawa, di ba? Oo. Di ba? Hindi naman Hindi ko sinulat ni napanood yan. Ricky Lee yun, di ba? Hindi ko alam yan. Hindi. Hindi ko Wala kang alam alam yan. dun. Basta pelikula kasi Acosta. I haven't heard of her. Oh my Oo. God. O dyan na po, nagtatapos. Kaya po nang lagi namin sinasabi, dito na po nagtatapos ang banat namin, kaya kami naman ang banatan nyo. Salamat po. Thank you.